It is the middle of the week again, and we are, or at least our Congress is still in the middle of something. We will try to make sense of it all with you in the next hour. Ako po, si Denise Tan. O kaya yung something na yan, Oo nga Denise Tan. O kaya, Lord de Vera naman po aking pangalan, bato-bato sa langit, tamaan ay papangit. Bato-bato sa Senado, hanggang kailan protektado? Jumbo hotdog. Kaya mo ba to? Malaki man ang katawan, mabilis tumakbo. Isa, dalawa, tatlo, ang senador na kalbo. Dito ka na sa programang hindi ka mababato kahit slight. Gugulong na po ang Afternoon Delight. Actually, ginawa niyang theme song yun. Ginawa niyang campaign jingle. Kaya pala pasok na pasok ka. No? Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Parang isang sigurado siya'y magtatrabaho. Ay, Pero hindi sinabi rin na magtatago. at saka, hindi sinabing magpapakita. Tatrabaho pero magpapakita. Nagpakita, bigla. Oo, after 6 months. Sumisweldo pala siya. Ha? Sumisweldo. Nandun daw. Oo. Kumbaga, hindi raw, as earlier claimed, hindi pala totoo na hindi niya raw kinikuha yung sweldo niya. Kumbaga, nandun daw yung secretary. Kumbaga, nakita niya raw sa office na mga, believe it or not, nakasobre, mga cheque. Hindi, no? Oo. Who does that? Old people. O sige, pag-usapan muna natin kasi matapos yung Monday Madness sa Senado, ang dami pang eksena sa mataas na kapulungan. Unang-una dyan, ito. Go. Oo, Senator Bato de la Rosa crying while speaking to Senator Bongo on the sidelines of yesterday's plenary session. Medyo mahaba din tong clip na to I wonder kung ano talaga dito yung pinag-uusapan nila. Si Senator Bato, mababaw ang luha, no? Naalala ko nung isang, after ikinudeta si Mig Zubiri noong 2022 para ipalit si Chis Escudero. Yes. Nag-vote, sinasabi niya, may speech pa siya na, I have disappointed you, my lieutenant, parang gano'n. Parang mahal na mahal niya si Mig Zubiri, pero pumirma na siya doon sa isa sa mga pangalan voting for the change of Senate presidency. At saka 'di ba meron siyang interview recently, sabi niya, hindi daw siya robot. Baka kaya pinapakita niya ang kanyang mga emotions. Hindi ako robot! Oo, hindi daw siya robot, 'di ba? Tao lang ako! Exactly. Pero Oo. ito, isa Pero pang hindi ako tanga! Sabi interview niya kay Manong Ted Filon kanina. na basta-basta daw nagpapahuli. Okay, sige, ito, isa pang eksena. Nagkasagutan sa plenaryo sina Senator Kiko Pangilinan at Robin Padilla. So we will have that full story on just in a bit. Pero ang isa pang storya, matapos ang plenaryo, Padilla refused to shake the hand of Senator Pangilinan. Lumapit si Senator Kiko, pero talagang actually he made a gesture even with his left hand na medyo kinukuha yung kanang kamay ni Senator Padilla, pero hindi talaga in-extend ni Senator Padilla yung kanyang kamay. Oo. Ano bang protocol sa ganyan, sa etiquette? Kasi parang obligado ka ba na kahit pa plastikan ay hawakan yung kamay? Kamayan? Or kung galit ka talaga, kasi may naalala kong insidente, ewan kung napanood mo yun, sa Star Olympics. May sumubok, tingnan mo si Bato, biglang taga-awat siya ngayon. Baka Halos bang lahat nalabahan yung barong? Halos lahat ay lumapit sa kanila, kasi nagkaroon na nga ng diskusyon. Again, it started dahil medyo sumisingit si Senator Padilla nung nagsasalita ito si Senator Kiko when that happened. I have the floor. Tumaas ang boses. Pero mamaya Pero pareho sila may ganun eh. Correct. Pero himayin natin yan pa even further later on in the show. Ayan. Dahil nga dyan, bigla tuloy nagkalabasan ng resibo dahil sa gesture ni Senator Robin Hood, ungkata na tuloy ng pass. So, rewind to the 90s Star Olympics pa yata ito, yung sinasabi mo. Sige, panoorin natin. Bakit fast forward? Kaya kita mo. Oo. Di ba si ano yun? Si Richard Gomez yan. Yes, oo. Okay. The lead up to this, sa mga interviews, nagpapatot Tamaan na sa dahan sila. na itong Oo. dalawang to. No, sila kasi parang mga hottest properties noon. At hindi ito, talagang nagkakapikunan talaga sila sa mga paano nila, mga hirit nila. Si Richard Gomez,
Sinabihan si Robin, sinabi na lampa naman daw si Robin kasi hindi raw sumali sa mga anumang sport. Ganon. Ito pa yung bad boy era. Kumbaga ito yung Detroit era na ni Senator Robin Hood. Ang suot pang t-shirt niya dyan, nakasulat sa likod, or cap niya yata, bad boy. Ay, Kung titignan mo. ganon. Abuti, hindi natin yan nakita ulit, ano? So, kung akala yata ni Richard Gomez, magkakaroon sila parang dramatic na, kumbaga, kamayan or pag-aayos, nagkakamali Nag-iiba siya. ang storya. Kasi kita mo yung hindi tinanggap yung kamay, boom! Ang bilis, ano? Oo, sabihin natin, hindi rin kasing, si Senator Pangilinan, hindi naman kasing athletic ni Richard Gomez. Ay, tsaka, aside from that, nasa Senado sila. So, Hindi, pag buti na after lang. ng habulan na yun, okay na yan. Aha. Pero, naalala mo, may isang enkwentro din si Senator Robin dati kay Joel Villanueva naman. Alala mo yun. Medyo nagkairingan sila. Oo. Pero dahil, alam mo, hindi lang yan, ano, yung nag-resurface na video. Meron pa actually na lumalabas online. Hindi pa senador, nung mga panahon na yan, si Senator Padilla, sumadya siya sa labas ng Senado at animoy nag-annotate bilang reporter. Ano? Let's see a portion of that now going viral na clip. Andito po kami sa harap ng Senado ng Bansang Pilipinas. At dito po sa loob nito ay nagtatago ang isang senador na mismong hindi sumusunod sa batas. Aba, pagka lumabas ang warrant at hindi ka sumama sa huhuli sa'yo, pambihira ka talaga, di ba? Anong pinaglalaban mo? Alam mo kami mga ordinaryong tao, kapag may kaso, wala kaming magawa. Kapag sinabi ng pulis na kailangan namin sumama sa kanila, sumasama kami. Kahit na alam namin na wala kaming kasalanan, sumasama kami. Kasi yun ang sinasabi ng batas. Doon tayo magpaliwanag. Kailangan sumunod tayo sa batas. Kahit na ano pang sabihin natin, kahit na butas siyang batas na yan, susunod tayo sa batas. Kasi kayo naman nang mahilig dyan magbutas ng batas eh. Kayo nga dyan lahat, wala kayong amnesty dyan, no? Malaya kayo. Ginastos niyo yung DAP? O meron bang nakasuhan sa inyo? Wala. Tawa niya, pampelikula talaga. Pero ganyan pa rin kaya ang saloobin ni Senator Padilla, no? Akala ko nakasando pa rin ba siya? Hindi naman. Pero Sino nagsusot ng sando pag very specific yung DAP na na binanggit niya. Kaya ayun nga, chine-check pa rin natin kung sinong senador talaga yung pinapatungkulan ni Senator Padilla. Pero tatlo lang naman yan. Tatlo lang inaaresto sa Senado. Si Juan Ponce Enrile, Sonny Trillanes, and Leila de Lima. So dahil nga nabanggit yung DAP o yung Disbursement Acceleration Program, at 2013 pababa na yan. Okay. Kukorek ko lang kay Enrile, no? Noong first time na charge si Enrile ng rebellion complexed with murder, mga early 90s. Sinubukan siyang, ito yung ginagamit nila ngayong example, ano? Si then NBI Director General Alfredo Lim, hindi pa senador si Lim yun, ay may warrant para sa aresto, pagkakahuli ni Enrile. At sinubukang dali nung una sa opisina ni Jovito Salonga, then Senate President. Si Salonga hindi pinayagan, hindi niya papayagan any arrests made within Senate complex, Senate premises. So ang nangyari, inantay nila Lim at ang nangyari ay si Enrile ay kusang pumunta sa NBI at doon doon na nangyari yung mga lahat. procedures. Oo. Pero hindi siya hinuli mismo sa Senate premises. Yung pangalawang huli naman sa kanya many years after ay nangyari naman mula sa bahay niya sa Dasmariñas Village. Yun. But again, we have to confirm sino ba talaga yung pinapatamaan. At sana makakuha tayo ng reaksyon Akala ko sabi ko, sana mahuli mo. Hindi, sana makita natin na makuha natin ng reaksyon ni Senator Padilla because I'm sure Lalo, viral na yan easy ka. Oh. Ito sinasabi ng angkor na Dennis Tan, itong Afternoon Delight na ito. Yung pinagsasabi nito. Ay, may resibo. I-resibo Online. naman. O, tsaka,
Ika nga, no? Laging paalala ni Attorney Mel Santamaria, sinasabi lagi, hindi dapat maging balat sibuyas ang mga lingkod bayan. Ay, may sinabi rin yun ni Senator Kiko. After. Anyway. Pansin mo, Oh. may sasabihin sana ang common denominator nila, Senator, Congressman Richard Gomez, at isa pang si Senator Kiko. Okay. Huwag na natin pag-usapan yan. Past is past. Okay. Stan. Sige. Move Ang on na tayo. nakaraan ay hindi na dapat balikan. Ganun ba talaga? Okay. Ito, on to the news. 5 lawmakers are urging Senator Ronald De La Rosa to surrender voluntarily, and that's after the ICC issued an arrest warrant. The senators who want Bato to turn himself in are Kiko Pangilinan, Tito Soto, Ping Lacson, Risa Ontiveros, and Bam Aquino. In a resolution filed May 12, the 5 Senate members said De La Rosa should seek judicial remedies in accordance with the Constitution, applicable laws, and court rules. The lawmakers added that the Senate has no constitutional or statutory authority to provide protective custody or sanctuary from lawful arrest, surrender, or judicial processes. For his part, De La Rosa asked his colleagues not to be too eager to see him jailed and to allow him to exhaust all remaining legal remedies first. Senate President Alan Peter Cayetano also defended De La Rosa and questioned the resolution. Nakiusap rin ako sa kanila na huwag masyado kayong atat na atat na makulong ako. Hintayin lang ninyo. Pabigyan lang niyo ako ng chance na i-avail yung remaining legal remedies na pwede kong i-avail. Ito ang tanong ko sa mga senador na nag-urge. Pag naglabas ng ICC ng warrant laban sa mga cabinet members, laban sa mga general natin, laban sa mga progressive leaders that they will accuse of mass graves and everything, payag ba sila na lahat yan pulutin na lang tapos dalhin sa Hague? O dapat dumaan sa korte? So, yun lang payo ko sa kabila. Don't be personal. Think of what's better for the country. Think what's better for the institution. Meantime, De La Rosa said it was former minority leader, now Senate President Alan Cayetano, who asked him to return to work. In one interview, Senator Lacson said only the Cayetano siblings knew about De La Rosa's sudden appearance at the Senate Monday. Yung aming minority leader namin na si Senator Alan Cayetano, yun lang ang nakausap ko. Kinakailangan dahil para kami na naman uli ang magiging majority, kailangan andyan ako para bumoto. Isa na yun sa rason bakit ako nag-surface. Pangalawa, meron kaming impending impeachment trial na gaganapin sa Senado. Pangatlo, hiyang-hiya na po ako sa ating mga kababayan na nagsasabi na ako'y patuloy na tumatanggap ng sahod galing sa gobyerno na hindi naman nagtatrabaho. And here's the rest of the story on the heated clash at plenary yesterday between Senators Kiko Pangilinan and Robin Padilla. Pangilinan raised a point of order on the matter of Padilla's speech on the International Criminal Court's arrest warrant against Senator Bato de la Rosa. But while Pangilinan was making his point, Padilla loudly interjected. I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary so that we can address other concerns, Mr. President. For the record, Paano natin pag-uusapan yung ibang... and for the record, Mr. President, I still have the floor. After this, Senate President pro tempore Loren Legarda suspended the session. Pangilinan was seen approaching Padilla to offer a handshake during the break, which the latter refused. Padilla later announced that he will file an ethics complaint against Pangilinan for raising his voice. In response, Pangilinan dismissed the threat and told the former action star not to be balat sibuyas or onion-skinned. Pangilinan added that he will not back down against bullying. He is mulling a counter-complaint for violation of parliamentary rules and proper decorum. Yung nakasulat. Kamusta na kaya ang Senado sa araw na ito? Para sa mga sagot, tanungin po natin ang ating mobile journalist na si Fatima Baduria. Fatima, okay, tuloy pa rin ba yung mga tao dyan sa paligid ng Senate building? At kamusta na rin ang bantay, Senador Bato? Lord, Denise, mahigpit pa rin ang seguridad sa Senado ngayong araw at mahigit 1,000 mga kapulisan
ang nakadeploy sa labas ng gate ng Senate compound simula pa kaninang umaga nang magprotesta ang ilang mga grupo, kabilang dyan yung Bayan Muna at Anak Pawis. Yan yung mga nakikita nating grupo kanina, at sigaw nga nila na mapanagot si Senator Roland Bato de la Rosa na kasalukuyang nasa protective custody pa rin ng Senado. Kanina nga nakita natin si Senator de la Rosa at patuloy pa rin siyang humihingi ng suporta sa gobyerno at sa mga kabaro niya raw, no, sa mga kapulisan at mga sundalo na wag raw siyang ipagkanulo sa ICC na foreign nga. Actually, kumanta pa nga siya ng ilang linya mula sa hymn nila sa Philippine Military Academy. No, ang lyrics na inuulit niya ay let generations see our country free. Ito, kinakanta niya raw bilang paghingi ng suporta, pero ayon naman sa kanya, hindi naman daw violent support yung hiling niya mula sa mga kabaro niya, kundi peaceful na suporta habang dumudulog siya na huwag siyang ipadampot sa ICC sa kabila ng warrant. Pero ang sabi naman niya ay kung magkakaroon ng direktiba mula sa local court na kailangan siyang maaresto, isusunod naman daw siya. Pero sa ngayon ay andito pa rin siya sa Senado under ng protective custody, at kasabay niyan may mga dumadating na mga nagpoprotesta at mananawagan ng pag-aresto at pananagutan mula kay De La Rosa. Pero sa ngayon, no, tahimik sa labas ng Senado dahil wala pa yung ibang mga grupo na inaasahang magrarally, at nandito pa rin yung mahigit 1,000 pulis na nakadeploy at nag-aabang ng mga inaasahang magrarally pa, Lord. Fatima, yung isang paulit-ulit na sinasabi ay hindi daw pwedeng arestuhin itong si Senator Bato de la Rosa dahil the Senate is in session. Matatapos yan ng June 5. Anong reaksyon? Anong tugon ni Senator Bato de la Rosa knowing that there is an exact date kung saan basically wala nang, what do you call that? Wala nang, hindi na pwedeng gamitin yung rason na yon. Alam mo, Denise, yan nga yung interpretasyon, no, na hanggang June 5 ay nasa protective custody pa rin si Senator De La Rosa, pero pagkatapos dyan ay pwede na raw siyang arestuhin. Pero hinihintay pa natin kung talaga bang mangyayari iyan, dahil nga ang talagang sinasabi ni De La Rosa ay gusto niyang ma-avail muna lahat ng legal remedies na pwede niyang makakuha, i-exhaust muna ito, no, bago talagang kung kakailanganin ay ma-arrest na siya. Yan yung inaabangan natin din. Fatima, may mga pagkakaintindi ko, maliban sa mga nagpoprotesta, meron din namang mga supporters ni Senator Bato at supporters din ng pamilya Duterte. Meron ba ngayon dyan at wala bang balita dyan na may mga posibleng panggirian ng dalawang grupo? Kanina wala pang mga grupo na nasa labas ng Senado, both yung mga against at mga taga-suporta ni Bato de la Rosa. Pero kanina ay merong mga ilan lang na mga supporters ni Senator Bato, at kakaunti lang talaga sila kumpara dun sa mga grupo na nananawagan nga ng pananagutan mula kay De La Rosa. Pero kanina nakapagtanong-tanong tayo sa mga otoridad na nasa labas, ng mga pulis na nandoon. Ang sabi naman nila ay wala naman daw na ganap na clash sa pagitan ng dalawang grupo, at ang nakita naman daw nila ay nakikinig at nagpamasid lang yung mga supporters ni De La Rosa habang nagsasagawa ng rally yung kabilang grupo, Lord. Alright, maraming salamat sa ulat mo ang ating mobile journalist, Fatima Baduria. Still on Senator De La Rosa, the Justice Department maintains its position on the possible implementation of a warrant of arrest against the senator. And for details, we have our News 5 correspondent Camille Samonte. Camille, magandang hapon. Ano ang posisyon na tinutukoy ng Department of Justice? Yes, Lord, binigyan din ng Department of Justice yung dalawang options, oras na isilbi na nga itong arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Paliwanag ni Justice Spokesperson Polo Martinez, nakasaad sa Republic Act 9851 o Crimes Against International Humanitarian Law na pwedeng isurrender o kusang isuko ang senador. At ikalawa, option nila ay ang pag-extradite o paghiling ng isang bansa para isuko sa kanila ang taong ipinaa-aresto. Mas mabilis ang proseso ng pagsuko na ginawa gaya nung arestuhin nga si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mas matagal naman
ang extradition dahil dadaan pa yan sa Foreign Affairs Department, pagsusuri ng DOJ at pag-aproba ng hukuman. Pero ngayon, Lord, hindi pa rin malinaw kung ano yung desisyon ng kung ano yung susundin ng gobyerno. Pero iginiit na rin ng Department of Justice na hihintayin pa rin nila ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay nga sa mga nakabinbing petisyon ukol sa pagsisilbi ng ICC warrant. Lord? Palinaw lang, Camille, sorry extradition, pero i-extradite mula sa Pilipinas, si Senator Bato? Ganun ba yun? Yes, Lord. Isa yun sa mga option na pinag-aaralan ng Department of Justice. But again, yun nga, kailangan din kasi nating tignan, no? Kasi pag sinabing extradition, that's between two states. Oo, Pero eh. kasi ang naglabas ng warrant ay isang international tribunal. So yung part na yan, hindi pa rin malinaw. Kaya nga, ang gusto ng Department of Justice ay hintayin kung ano yung magiging desisyon ng Korte Suprema. Pero ang magpapa-enforce pa rin yan, Camille, ay yung local authorities eh. So ganun din, di ba? Oo. Okay. Ano ba status ngayon ng NBI? Of course, sa DOJ pa rin yan, ano? So far, anong status ng NBI pagdating sa... balita namin ay binawi raw muna yung warrant ng CIDG. Yes, Lord. If I heard it correctly, yung CIDG nga, binawi na nga itong subpoena laban kay Senator De La Rosa bilang kortesiya nga pagrespeto sa Senado. As to the position of the NBI, wala tayong klarong sagot tungkol dyan dahil nag-aabang rin kami actually, Lord, kasi supposedly dapat magkakaroon ng meeting si Secretary Frederick Vida with NBI Director Matibag para nga pag-usapan itong issue ng pag-implement ng warrant. At tinatanong din natin yung Department of Justice tungkol dyan kung may approval ba ng DOJ yung ginawa ng NBI sa pag-implement ng warrant nga kay Senator De La Rosa. Pero hanggang ngayon, sige mambibig nila at wala pa rin silang malinaw na sagot tungkol dyan. Actually, yung pinagtataka ng mga tao, Camille, online is bakit daw sinabi na babawiin respecting the protective courtesy given to Senator Bato de la Rosa when that protective custody is not wala sa batas. It's not in the law. So bakit kailangan magbigay ng kortesiya to something that is not in the law? Yes, Denise, yan nga rin yung mga same sentiments no, na naririnig natin mula sa mga netizen. But yun nga, yung kampo kasi ni Senator Ronald Bato de la Rosa, naninindigan sila na dapat hintayin din ng DOJ yung magiging desisyon ng Korte Suprema para nga mabigyang linaw dun sa limitation ng gobyerno sa pakikipag-cooperate nito sa International Criminal Court. Pero kasi, Denise, kung babalikan din natin, firm ang Department of Justice na walang batas na nagbabawal sa ating gobyerno na makipag-cooperate sa ICC. So, yun nga, ang hindi lang malinaw sa atin ngayon kung may nagbago ba sa posisyon ngayon ng gobyerno at hanggang ngayon ay hinihintay pa rin namin yung sagot tungkol dyan. Pero maiba ko, Camilo. Ito, pwede mong hindi sagutin. Kamusta na kaya si Zaldi ko ngayon? Ano? Nakakahinga siguro sa cool na cool. Wala sa akin ang atensyon. Nako, Lord, wala pa rin tayong update tungkol dyan even sa Department of Foreign Affairs. Ano? Kasi nga, yung issue ng asylum application ay very confidential yan at given na sa Europe pa yan in-apply ni Zaldico, talagang mahirap makakuha ng confirmation. But the embassy, the last time na nakukuha kong update from the Embassy of France, ay patuloy pa rin nilang kino-confirm kung meron nga ba talagang di umanong mansyon si Zaldico sa Paris. Alright. Maraming salamat sa iyong ulat ang ating Newswire correspondent Camille Samonte. Thank you, Camille. Sa Champs-Élysées daw. Pero hindi rin totoo yun. Tsaka ba't kakakuha doon? Tourist area yun. Kitang-kita ka doon. Di ba? Alright, it's time to take a quick break and as we do so, here are the global headlines from the Associated Press at magbabalik po ang Afternoon Delight.
This is AP News Minute. President Donald Trump departed for China Tuesday for a high-stakes meeting with Chinese President Xi Jinping in Beijing. The visit follows Trump's unsuccessful attempts to persuade China to influence Iran to meet U.S. terms to end the war. Defense Secretary Pete Hegseth told House lawmakers the ceasefire with Iran remains in effect despite recent exchanges of fire. Hegseth faced another round of bipartisan questioning over the cost and endgame of the war, defending the administration's $1.5 trillion military budget request for 2027. Russian President Vladimir Putin welcomed the test launch of a new intercontinental ballistic missile as a key part of efforts to modernize the country's nuclear forces. Putin said the nuclear-armed Sarmat missile is intended to replace the aging Soviet-built Voyevod and would enter combat service at the end of the year. And officials say 12 employees at a Dutch hospital where a passenger from the MV Hondias is being treated will quarantine for 6 weeks as a precaution after improperly handling bodily fluids. Uy, kamusta? Ito pa rin po ang Afternoon Delight on One News. Ako po si Lourdes de Vera. At ako naman po si Denise Tan. Magandang hapon po muli. Former President Rodrigo Duterte as a new lead counsel. In the document of withdrawal by Duterte's attorney Nicholas Kaufman showed the name, Peter Haynes. Kaufman also said in his filing that Haynes assured attendance in the first status conference for the case on May 27, 2026. Haynes is a prominent British barrister specializing in international criminal and humanitarian law. He was president of the ICC Bar Association from 2019 to 2021. Among his most notable achievements was securing the acquittal of the former Vice President of the Democratic Republic of Congo, Jean-Pierre Bemba, in 2018. In Haynes' first hearing for Duterte, judges will aim to set a definitive start date for the trial. They will also discuss how the evidence submitted by the prosecution and the defense will be disclosed and managed. The trial proper could begin between September 2026 and February 2027. Duterte is facing charges of crimes against humanity over his bloody drug war. Here at home, the House of Representatives has formally named its prosecution team for the impeachment trial of Vice President Sara Duterte at the Senate. The prosecution team is made up of Representatives Jervel Luistro, Keith Flores, Bel Zamora, Lawrence Defensor, Joel Chua, Leila de Lima, and Chel Diokno. Also included are Representatives Terry Redon, Rog Gutierrez, Kaka Bagao, and Lordan Suwan. The House prosecutors will present and defend the articles of impeachment once the upper chamber formally convenes as an impeachment court. For her part, the Vice President appeared unbothered by the House impeaching her for the second time, saying she has no feelings on the matter. On whether she will attend the Senate trial, her defense team said only if needed. Wala akong feelings about the impeachment. Kung sa trial, we will be participating at pag-aparating tinatanong nga kung haharap ang ating Vice Presidente. Siyempre po, kung kinakailangan, that will be subject to assessment as the trial develops. So when is the House transmitting the Duterte articles of impeachment? And for that, we'll be talking to our mobile journalist sa Batasan Pambansa, Amy Atienza. Amy.
Yes, good afternoon, Lord Denise. Hanggang ngayon nga ay iniintay pa rin natin kung kailan nga ba matatransmit ng Office of the Secretary General ng House of Representatives itong 4 na articles of impeachment na kay Vice President Sara Duterte sa Senado. So far, nagtanong-tanong tayo sa ilang mga mambabatas dito, sinasabi nila hoping lang sila na by this day nga daw ay doon na maitaas sa Senado itong articles of impeachment. For the part naman kasi ng Office of the Secretary General, they had to print pa daw yung mga kailangan nga na documents dito, and of course to check all the technicalities within the articles of impeachment para nga maitaas ito sa Senado. So far ay nagtanong na rin tayo mismo kay House Prosecution Panel member ni Defensor, at ang nasabi niya wala pa raw set na schedules for their meetings, pero syempre siya personally prepare na rin dahil nga itong impeachment process ay talagang isang constitutional process din na kinakailangan ng sundin, at patuloy ang paniniwala ng mga mambabatas dito kasama nga makabayang block representatives na dapat nga ay forthwith na simula ng Senate Impeachment Court. Yan ay once may transmit nga itong articles of impeachment sa Senado. So syempre yung trial ay tinitingnan nila na magsisimula agad-agad pag nga na-transmit na itong articles of impeachment. So far, yun pa lang yung nakikita natin. Aabangan din natin kung ano yung masasabi din ng ilang mga mambabatas dahil kanina kapapasok lang nagbigay ng pahayag itong si Senator Amy Marcos na parang unacceptable daw yung delay pagdating nga dito sa articles of impeachment, sa pagtataas ng impeachment article sa Senado. So kunin natin yung magiging insights or saloobin ng ilan pang mga mambabatas, syempre lalo na yung mga miyembro nga ng House Prosecution Panel pagdating dito sa naging statement din ni Senator Amy Marcos. Yung transmittal ba, ano ba yung exact definition nito sa context nila? Ito ba ay dapat yung physical na pagbibigay mismo nung mga physical copies, o hindi ba parang, di ba, alam na naman lahat yan di ba? Or kailangan ba ng technical ba talaga na dapat yung physical na kopya? May ganun bang nakasaad sa mga sa batas? Kung makikita din kasi natin, Lord, yung naging process nga dito, yung sa pagtaas naman nung committee reports na naglalaman nga ng resolusyon para maitakda itong articles of impeachment, nung nagtanong-tanong tayo sa mga mambabatas dito, naka-email naman na daw itong mga committee reports. So yun siguro yung sinasabi mo rin na baka pwede naman via mail na lang talaga ipasa ito. Pero kasi ang nagiging sistema din dito, dun sa nung nagtanong din tayo kay Representative Defensor, ay mas maganda nga daw kung personal din na maibibigay dahil syempre meron pa rin tayong inaabangan na mabubuksan pagdating sa Senate Impeachment Court, yung green box nga na naglalaman ng tax records, pati yung envelopes ay kasama ba yun na itatransmit? Hindi. Actually, yung articles of impeachment talaga yung itatransmit. Pero syempre, pagdating doon sa Senate Impeachment Court, yun din yung mga inaasahan. So, technically parang... Amy, huwag muna tayo pamunta doon. Okay, yung pag-usapan yung transmittal. So, walang mali... ano ba yung sagot doon? Kung kailangan ba talaga physical na may transmission? O... Ang assumption dito, Lord, talaga ay mas maganda daw kung magiging physical yung copies nga din na may bibigay. Yun din kasi yung naging reason nga kung bakit may delay. Kinakailangan daw nila i-print para mas maayos yung latag din doon sa mga articles of impeachment. So is it preference or is it mandatory? May sinabi niyang mas maganda daw Ay, kaya nga, Para so kanino? preference ba yun? Yun yung nakikita natin parang preference nila na yun nga maging hard copies yung maibigay at mai-transmit mismo dun sa Senate. Kasi ang expected din natin so far ay itong transmittal nga kahapon pa actually dapat mangyayari, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nga na itataas doon sa Senado. What would constitute transmission? Yung magandang pag-usapan din dyan. Pero sa puntong ito, pasalamatan na natin ang ating mojo sa Kongreso, si Amy Atienza. Here now is a quick rundown of more stories on One News. The Visayas grid will be placed under yellow alert from 5 p.m. to 9 p.m. today due to an expected shortage in operating reserve. A yellow alert is issued when the operating margin is insufficient to meet the contingency requirement of the transmission grid. High electricity demand and forced power outages are among the reasons for the alert status.
Meralco has announced a slight decrease in electricity rates for the month of May. The overall residential rate will be lowered by 0.0151 centavo per kilowatt hour to 14 pesos and 33 centavos. The company said the reduction was driven by Energy Regulatory Commission approved measures including refunds, tax and charge adjustments, and lower transmission costs. However, Meralco noted that the generation charge rose due to higher wholesale electricity spot market prices, increased fuel cost, and peso depreciation. The tandem of former Vice President, now Naga City Mayor Leni Robredo and Senator Raffy Tulfo leads a hypothetical 2028 presidential race with 44% support. That's according to a recent Octa research survey. The pair edged the tandem of Vice President Sara Duterte and Senator Amy Marcos, which garnered 40% support in the same survey. The Octa poll also showed 16% of respondents remain undecided in the hypothetical 2028 matchup. In another poll conducted by the social weather stations, Filipino families experiencing involuntary hunger increased in the first quarter of 2026, reaching 23.2% nationwide. This is higher by 3.1 percentage points compared to the 20.1% recorded in November 2025. SWS said involuntary hunger refers to experiencing hunger and having no food to eat at least once in the past 3 months. And at least 41 House lawmakers have filed a resolution for an investigation into alleged robbery and extortion activities linked to Peanut Gallery Media Network or PGMN. The resolution follows the arrest of PGMN founder Franco Mabanta and others in an alleged entrapment operation. This involved a suspected 300 million peso extortion attempt against former Speaker Martin Romualdez. Lawmakers said the probe seeks to protect press freedom while preventing the use of online platforms for intimidation, coercion, disinformation, or financial extortion. At this point, kung merong bantay bata sa media at sa iba pa, meron tayong tinatawag na bantay bato, as in Senator Bato de la Rosa. At nasa PNP CIDG, ang ating mobile journal, Jazz Paredes. Jazz, okay, ano ang dahilan kung bakit winidraw daw ng CIDG kung kata na sabina para sa senador at bakit ang senador napasabi ng salamat CIDG? Yes, Lardo. So for context lang, no, kahapon si IDG regarding doon sa kanilang ginagawang aksyon tungkol sa pag-aresto kay Bato dahil nga kahapon ay yung kanilang security sa premises ng Senado at napag-usapan nga din dun sa press briefing kung paano na yung mangyayari sa 14 which is yung supposedly yung ang nakalagay sa subpoena na dapat pumunta dito personally si Senator Bato de la Rosa para dun sa kanyang duces tecum na subpoena, so dapat mag-present siya dito personally. And kahapon, ang sabi sa atin, meron pa ngang sinabi na although nasa Senado siya, pwede siyang hindi pumunta personally para represent yung kanyang sarili. As long na may legal reason, pwedeng yung kanyang law. Nag-iba yung ihip ng hangin, no? So, winidraw naman, nagkaroon naman ng letter of recall na kanilang subpoena. Pero ang sabi sa atin kanina ng PNP spokesperson, kapag by any chance na matapos na yung Senate Protection Order or makalabas na sa Senado itong si Senator Bato de la Rosa, muli daw sila magpapadala. Okay, ayusin muna natin yung linya ni Jazz Paredes. Sayang yung report eh. Okay. So, well, ang official ay it's out of courtesy, out of respect to yung Senate Protective custody. Pero yun kasi kaya nga kortesiya kasi hindi naman nakasaad sa batas. Kumbaga parang ano lang, paano bang out of the graciousness of our own hearts, parang kumbaga. Pero si Jazz Paredes sa CIDG, at gusto ko rin mamaya-maya itanong kung meron na bang bagong development kasi hindi nagtutugma o hindi, of course hindi nagkakasundo yung opinion ni DILG Chief John Vic Rimulya at dati Senador Antonio Trillanes pagdating sa ICC warrant. Ay, may mga binitawang salita ang Sino? dating senador. Diba? Ay, oo. Ano yung mga sinabi niya? Basta kung about sa mga press con daw. Bawasan daw? Diba? Merong mga ganun, ano? May ganun pa eh, no?
O teka lang, nasa na ba si Jazz? Pwede ba nating balikan si Jazz? Anong gagawin mo Oo. pagbalik natin si Bato pala kausap natin? Ano? Bakit hindi? Nandun Jazz, sa IDG pala. can you hear us loud and clear? Yes, Denise. Okay, nasan ka nga ulit ngayon exactly? Yes, nandito tayo ngayon sa Camp Crame, Denise, no? So, inantabayanan kasi natin yung magiging preparation sana ng kapulisan regarding nga dun sa pagdating ni Bato bukas, which is yung unang plano dapat May 14 nandito siya to represent himself at mag-submit ng affidavit para dun sa kanyang subpoena na duces teko kung saan kailangan niyang mag-present dito sa Camp Crame. Pero yung usapan natin kahapon, nung wala pa yung letter of recall, ang sabi sa atin ng PNP spokesperson, if ever man na hindi makapunta personally si Senator Bato, pwede naman daw na yung lawyers niya ang mag-represent sa kanya as long na merong legal reason or may valid reason sa hindi niya pagdalo. Pero nag-iba nga yung ihip ng hangin, may recall na, so hindi na natuloy yung subpoena. And tinanong natin kanina na paano yung investigation ng EJK killing sa Davao Region kung hindi itutuloy itong subpoena. Tuloy pa rin naman daw ito, no? So, tinatapos lang, inaayos yung mga legal documentations para ituloy itong investigation. And kapag daw natapos itong Senate Protection Order, magpapadala daw ulit ng panibagong letter. We're still confirming kung magpapadala ulit ng panibagong subpoena, but surely daw magpapadala ulit daw sa opisina ni Senator Bato once na matapos yung kanyang protection order. Huwag na lang magsapina, puntahan na lang nila dun. Alam naman nila kung nasaan. Alam na kung nasaan. Kasi yung last time, di ba nagpadala ng subpoena, hindi tinanggap. Hindi tinanggap. Oo. Oo, ngayon, baka hindi nang tanggapin. Ganon? Hindi, pero counted as served pa rin naman yun, di ba? Jazz, kung meron kang pagkakataon na matanong yung mga official dyan, yung pagbabantay ba ng PNP sa labas ng Senado ay, alam ko para sa security kasi posible baka may mga mobilization doon sa labas. Ano? Ito rin ba isang paraan na bantayan para hindi makalabas yung senador? Tanong mo lang kung may pagkakataon. Actually, yeah, go. Lord, napag-usapan yan kanina, no? Kasi di ba ang usapan lang daw, ang PNP, ang kanila lang daw talagang sakop is yung bantay sa premises ng Senado. So, hindi sila pwede sa loob. So, may nagtanong din kahapon na paano yung mga labas-pasok na vehicles since natapos ngayong lockdown. So, pwede na nga maglabas-pasok yung mga vehicles. And actually, ang sagot sa atin, hindi nila sakop talaga yung checking and monitoring ng mga sasakyan. So, hindi rin nila alam kung sino yung laman ng mga sasakyan na lumalabas-pasok sa Senado. So, regarding sa tanong mo, hindi nila namomonitor yan kung sino bang senador yung nasa loob ng vehicles na labas-pasok sa Senado. So, sino ang in charge doon? Yan ang hindi natin na-clarify, no, Denise, no? Pero yun lang so far yung binigay sa ating info na hindi daw talaga sa kanila nakasakop itong monitoring ng mga vehicles na pumapasok at lumalabas sa loob ng Senado, Denise. Medyo mahirap kasi magtago pag ikaw si Bato de la Rosa, di ba? Unless may mga disguise, no, na imagine mo. Afro. Afro si Bato, na-imagine mo yun. Oh, Jazz, may press conference ba kanina o magkakaroon ng press conference? Patanong mo na rin kung, Sir, ano po opinion po ninyo yung sa secretary ng DILG? Opinion po ninyo, sabi ng mga dati senador na boss-bossan doon yung press con. Oo. Tatanong mo lang, mangurot ka lang, kumbaga. O baka Actually, meron kang, Lordo, tinry natin siyang kausapin sa call, sa text message, pero he refused to talk through phone interview. And ang sagot lang natin sa text message regarding doon sa mga statements kahapon, ang sabi lang niya is, I respect his opinion. So, yun lang yung nakuha natin sa kanyang so far. But we're trying to reach DILG Secretary John Victor Mulya. Pero so far, yun pa lang yung nakuha natin, Lord. dapat sagot nyo. Di ikaw na mag-DILG secretary. Diba? Di ikaw, ganon. Ikaw na kaya. Oh. Pero abangan natin. Naririnig-rinig ko pa yung tawa ni Secretary Rimula. Oo nga. Narinig mo ba humalakhak si Secretary Rimulya? Jazz, matindi. So far, hindi pa. Matindi. Ibang decibels nun eh. Yung huli niyang guesting sa StoryCon, tingnan mo. Iba talaga. Dapat magsama sila ng isang babaeng kakilala ko na halimaw din tumala. Okay. Alright, abangan po natin ang mga susunod na mangyayari sa ang ating Mojo, Jazz Paredes. Okay, at this point, we also give you a quick look at stories from our media partners. On the Philippine Star, Senate President Alan Peter Cayetano said the Senate will promptly process the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte. That's upon formal transmittal from the House of Representatives. Cayetano committed to a fair and swift trial that will adhere strictly to constitutional procedures.
On Business World, Philippine bank lending grew at a 7-month high in March 2026 despite Middle East tensions, supported by a robust financial system. Production loans drove this expansion, particularly in electricity, gas, and transportation. Credit cards, motor vehicles, and general-purpose salary loans fueled strong consumer borrowing. Domestic liquidity expanded at its fastest pace in 5.5 years. Increased borrowing by households, government, and private corporation drove the surge. For more details of these stories, you can visit the social media pages of the Philippine Star and Business World. Do check out as well the social media platforms of One News PH for the very latest news. Bagay ka rin pala mag-business sa Anchor. Alright, this is still Afternoon Delight on One News. We just need to pause for another break. And promise, we shall return. May 13th, 1981. Somebody said, it's the Pope. He's shot. We just look. It was just unbelievable. At the Vatican, Pope John Paul II is shot and seriously wounded by a Turkish gunman in St. Peter's Square. The pontiff recovers, and a few years later, he visits his would-be assassin, Mehmet Ali Agca, behind bars. 1607, a ship carrying English settlers arrives at the site of what becomes the Jamestown settlement in Virginia. 1940. I have never promised anything but blood, tears, toil, and sweat. In London, Winston Churchill gives his first speech as Britain's Prime Minister during some of his country's darkest days of World War II. 1846. The United States declares war on Mexico days after the two neighbors clash in their first major battle in Texas. The war ends with an American victory, forcing Mexico to give up territory from California to the Rio Grande. And 1950. Stevie Wonder, singer-songwriter, and one of Motown's most successful artists, is born in Saginaw, Michigan. Today in history, May 13th, Ross Simpson, The Associated Press. Uy, Diyan sila. andiyan pa sila. Oo. You're still watching Afternoon Delight. Thank you for staying with us. And our delight of the week, tomato sauce pa din ang ating theme at meron tayong afritada for today. Ano ba yung afritada? Anong kaiba ng afritada sa kaldereta? Hindi ko alam. The meat? Ano ba? Pwede, pero not strictly, no? Afritada usually manok yung ginagamit. Oo. Pero ang mahalaga dyan yung process. Kumbaga, ano bang term doon? Fina-fry muna siya bago lagyan ng sauce. Yung afritada. Hence, ganun. So may texture. Pero tinan mo to, alam mong social yung afritada Why? kapag parang finrench, semi-french fries din yung patatas. Oh, ganun ba yan? Tinan mo. Bakit may kumakanta dun sa gilid? Si Bato de la Rosa Ano yan, yan? makanta ng PMA. O sige, daanan muna natin ang ating mga storya on social media. Okay, on the Philippine Star, DepEd launches mental health hotline for students. Okay. Tama yan. Teka, nasan ba yun? Pero ito ba ay may stigma pa rin kasi anytime There is. someone asks for help in terms of mental health, lagi ang perception ay naku, may saltik, may katok. Oo. Kaya nagkakaroon tuloy ng pagdadalawang isip. Ayun na nga eh. Pero again, this is made available now. Sabihin lang natin yung ng hotline. The hotline is 33733. Ulitin ko po yung hotline for the National Intervention through Hotline. Okay, tama. 33733. Mental health hotline po yan. Actually, kailangan talaga to kasi minsan akala mo okay ka lang, hindi mo naiintindihan kung bakit iba na yung naramdaman mo, kung nalulungkot ka or you feel indifferent. Parang mas mahirap ata if you feel nothing. Pag wala ka nararamdaman. Oo. But this hotline is available for everyone na.
Okay, naka-flash ba naka-flash po sa inyong mga screen. At pabata ng pabata at dumadami ang mga estudyante, no? By virtue of various sources of pressure. Yes. Mga kaibigan, social media, pamilya. Minsan yung yung mga isang subject lang binagsak, talagang sasaktan yung sarili, partner. Malupit yung ganun. Sorry, dagdag ko lang. Pwede doon sa hotline na sinabi natin kanina, pwede rin daw ang number na 0945-175-9777. At pwede rin i-email ang weprotectlearners@deped.gov.ph at pwede rin daw ang Viber na maging avenue kung saan nyo pwedeng makuha yung professional help na kinakailangan. Correct. So, sa lahat po na may pinagdadaanan, palagi yung tandaan, meron palaging handang makinig sa inyo. Oo. Kahit sa level lang muna na may nakikinig. No? Yun palang malaking bagay na yun. Oo. Let it out. Pag-usapan. Talk to somebody. Okay, now, still on the Philippine Star, Paco Park Conservation Roadmap gets NCCA approval. Correct. Ano yung Paco Park? Hulaan mo kung saan. Sa Paco. Sa Paco. Tama. Hindi, iniisip ko saan eksakto. Saan bang malapit doon para magbigay tayo ng landmark? Paano ko ba sasabihin ko saan sa Paco? Basta malapit siya sa Old Swiss Inn. Isa sa mga pinakamasarap na tawag dito. Okay, ang Paco Park is more than 200 years old. Totoo sin. Noong 2022, they celebrated their 200th anniversary. Once upon a time, would you believe, ang Paco Park ay used to be known as the Cementerio General de Lao. Kumbaga, isang pinakamalaking sementeryo sa Maynila noon yan. At naging libingan niya ng mga namatay sa cholera once upon a time. May nakalibing dyan na dating Gobernador General ng Maynila. At apat na mga bayani. Ang Gumburza, dyan nilibing, at si Jose Rizal. Noong una. First tomb niya yan. Bago nilipat. At nilagay doon, hindi pa nilagay yung pangalan niya. At sa area ng mga libingan ng mga Chinoy. Kasi may diskriminasyon noon eh. So, ang punto natin dito, under the law, nagka-qualify yung Paco Park sa conservation funding mula sa gobyerno. At ang ganda-ganda dyan. Alam mo, hanggang ngayon marami pa rin pumupunta, lalo na paghapon, partner, ang ganda-ganda ng Paco Park. Lalo na may mga concert series pa noon na Paco Park Presents. Ako, metalhead ako, pero nung narinig ko yung classical guitar na tinutugtog sa Paco Park, nagbago yung buhay ko eh. Talaga? Hindi pa rin ako nagpagupit eh. Pero I hope this encourages everyone to visit parks, kasi na-underestimate yung power of just seeing greenery, getting that sunlight actually. Ang laki ng study behind sunlight and getting that Kailangan ng makeover kasi maraming dyan, sira-sira na. Yung mga stones dyan, hundreds of years old na talaga. Okay, sige. Batiin natin lahat na nanonood muna na Afternoon Delight via live streaming on Facebook, YouTube, and TikTok. Tita Rodel, Tita Jane Katapia, good afternoon. Hello, Tita Rodel, Tita Jane. Kamusta na kayo? Sa tatay ko na wala pa ring TV hanggang ngayon. Elmo kasi nilipat sa taas. Ayun. Elmo Cardenas, Alex Fuentes, Marion Ladja, lahat po ng mga suki namin. Pero bawi po kami bukas. Before we go, we have to talk about this. It is the end of the line, literally for the 2026 edition of the MPTC Tour of Luzon. The race finished on a high and mobile journalist Denise Valdez Sancho witnessed it all. Denise, kamusta ang tour finale and what's next after 14 grueling stages? Good afternoon, Lord. Denise ang nanaig pa rin as the king of the mountain for stage 14, our last and final stage is Frenchman Anton Ubi of 7-Eleven Flick Road Bike Philippines who finished the 170-kilometer stage within 4 hours and 26 minutes and 42 seconds. Pumangalawa sa kanya si Nikita Shulchenko. You know, Lord and Denise, around 18 kilometers pa lang from a bunch or from a peloton, bumitaw na or nag-breakaway na agad itong si Anton Ubi para maging mag-isa at hanggang sa umakyat na siya going to the Lion's Head up until the finish line here in Baguio. They started
from Pangasinan. They ended here in Baguio and wala na talagang nakahabol kay Anton Ubi, and it is somehow expected by a lot dahil nga kapag mga malupitang ahunan, it's Anton Ubi na nangunguna. But right now, no, ang mag-uuwi pa rin ng yellow jersey for the individual award or general classification is gonna be Nikita Shulchenko of LCW. So right now, we are about to start the awarding, and later on sa gabi, dito rin sa Baguio, gaganapin yung closing ceremony for the Tour of Luzon 2026. Lord and Denise. Saang bahagi sila ng Baguio umakyat? Sa may Quezon ba o sa may Marcos Highway? Na umakyat sila, Lord, sa may bahagi ng Cannon Road at dito talaga na-test yung Mahirap yan. endurance, yung speed, mahirap. Pero again, as expected, talagang nanaig pa rin si Anton Ubi dahil nga specialty niya yung mga ganitong climbs. Although, na pumangalawa lang si Nikita Shulchenko, lumalabas no, na siya pa rin talaga ang overall leader of the whole stage. But for stage 14, it's all Anton Ubi. Matindi. So ito'y final lap na talaga ito, no? At talaga makikita mo sa bandang huli, wala nang kasabay. Normally, kahit sa mga Tour de France, mga ganyan, naggigit-gitan yan hanggang sa finish line eh. Pero ito, nang iwan talaga. Ayan, kumbaga. solo pinapakita natin. Parang mangingibig na nakalimot ng iwan sa mga kasabay. May ganon. Oo. Okay, maraming salamat, mobile journalist Denise Valdez Sancho. Sakto. Grabe yung ano mo Okay, that will have to do it for us this midweek, May 13. Thank you for watching Afternoon Delight. Ako po, si Denise Tan. Alright, join us again tomorrow, 2 p.m. Ako po si Lord De Vera, mga kapatid. We are One News, all sides, all the time. Have a delightful afternoon.